kay Rizal? Saan ba ang bayani ng Pilipinas? Kilala niyo po ba si Rizal? Ano po ba ang pagkakaalala natin kay Rizal? Kilala niyo ba si Rizal? Rizal? Ano ba ang pagkakaalala natin? Ang bansang bayani. Para po sa English, si Jose Rizal. Isang bayani. Isang bayani. Ano po ba ang pagkakaalala natin kay Rizal? National Hero. Kilala natin kay Rizal. Bayani. Pambansang bayani. Ito ang madalas na isasagot ng karamihang Pilipino kapag tinanong sila kung sino si Jose Rizal. Nanatili ito mula sa araw ng pagkilala sa kanya hanggang sa kasalukuyang panahon kung saan napalitan na ang kultura ng kulturang popular. Pagkakaroon ng mas maunlad at modernong teknolohiya at patuloy na pagtanggap ng mga kanluraning kaisipan dulot ng globalisasyon. Ngunit ano nga ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay tumutukoy sa paglawak ng integrasyon ng mga ekonomiya, kultura at siyensya sa buong daigdig. May mga kalaharang nagpapakilala rito tulad ng mas malawak na internasyonal na palitang kultural, pagdaloy ng mga impormasyon sa pagitan ng bansa sa tulong ng internet, telepono at satellite na pangkomunikasyon, at ang paglitaw ng kulturang internasyonal na dominado ng kanluran na nakabawas sa pambansang pagkakakilanlan at pagpapahalagang tradisyonal. Ito ang globalisasyon. Kaya naman, habang ang bansa ay patuloy na sumasabay sa daloy ng globalisasyon, nananatili na lamang hanggang sa pagiging pambansang bayani ang kaalaman ng maraming Pinoy kay Dr. Jose Rizal. Isa sa pinapahalagahan ni Rizal ay ang wika, ang pagmamahal sa sariling wika. Subalit dahil sa globalisasyon, kailangan maging globally competitive ang bansa at ang mga mamamayan nito para mapabilang ito sa pamayanang global at tawagin ang mga Pilipino na mamamayan ng daigdig, kung saan unti-unti namang masusupil ang pagiging makabayan ng mga Pilipino dahil sa pagyakap at higit na pagkatuto sa wikang dayuhan. Lingid sa kalaman ng lahat ng pangunahing ginagamit sa mundo ng pakikipagkalakalan at negosyo ay ang wikang Ingles. At para makasabay ang bansa ay kailangan itong matutunan ng bawat mamamayan kung saan mas napapahalaga nito kaysa sa sariling wika ng bansa, ang Pilipino. Sa katunayan, kamakailan ay lumabas sa telebisyon ang balita na ang Pilipinas ay nangunguna sa Business English Proficiency. Number 1 na tayo. Ayon sa kumpanyang Global English Corporation, mga Pilipino ang may pinakamataas na Business English Proficiency sa 108,000 na pinag-exam nila mula sa 76 na bansa. Ang ibig sabihin daw nito, ayon sa Global English, may kakayanan daw tayo mga Pilipino na makibahagi sa mga business discussion at magampanan ng mga komplikadong trabaho. Ang India na nakadikit natin sa dami ng mga call center at iba pang business process outsourcing services, number 7 lamang. Noong 2010, kumita ang mga call center natin ng $5.7 million at nakapagbigay ng trabaho sa hanggang kalahating milyong Pilipino. Marahil na papabuti nito ang ekonomiya ng bansa, subalit nasasagasaan naman ito ng unti-unti ang kultura nito at kaisipan at ala-ala ng pambansang bayani. Sa kabilang banda, patuloy pa rin kinikilala ng ilang sektor ng lipunan ang pag-alala sa kagitingan ni Jose Rizal, hindi lamang para makilala bilang isang pambansang bayani, kundi para maalala ang kanyang naging karanasan at prinsipyo sa buhay na kapupulutan ng napakaraming aral. Katulad na lamang ng paggawa ng ilang media ng mga dokumentaryo ukol kay Rizal. Bukod sa pagkakalimbang nito sa piso, nailagay rin ang kanyang imahe sa credit cards ng ilang bangko. Pati ang ilang negosyante ay nilalagay sa kanilang binibentang t-shirt at pin ang litrato ni Rizal. May mga insektong isinunod sa kanyang pangalan. Ang pagpapatayo ng mga monumento sa iba't ibang dako ng mundo.
At higit sa lahat, ang pagpapanatili sa kurso na buhay, mga gawa at kaisipan ni Rizal sa lahat ng paaralan, kolehiyo at pamantasan, maging ang pagtatalakay sa dalawang pambihirang nobela ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa sekundaryang paaralan na lalong nagpakilala kay Rizal bilang isang Pilipinong makabayan bago pa man naging isang pambansang bayani. Hindi sapat na magsuot ng t-shirt o pins para masabing kilala ng isang tao si Rizal. Hindi sapat na nakikita ang kanyang pangalan sa mga lansangan. Hindi sapat na puntahan ang mga monumentong inilaan sa kanya. Hindi sapat na pag-aralan ang buhay o ang dalawang nobela ni Rizal. Hindi sapat na hanggang sa mga salita lamang ang mga ito. Ang kailangan ay isa-isip, isa-puso, at higit sa lahat ay isa-buhay. Ang mga alaala, pananaw at prinsipyo ng ating pambansang bayani, magbago man ang ikot at takbo ng mundo para mas mapaunlad pa ang ating kaalaman tungkol sa naturang dakilang Pilipino.